Hello, hello, good afternoon, ladies and gentlemen, my dear teachers, learners, and parents. Kamusta kayong lahat? At syempre, narito na naman tayo sa isa na namang araw na makabuluhang Monday afternoon sa Science 9. Magsasama-sama tayo from 2:20 hanggang ikatlo ng hapon. At syempre, live na live pa rin tayo sa DepEd EdTech Unit, no, ang ating official Facebook page, sa ating official YouTube channel na DepEd EdTech at DepEd TV. At syempre, hindi makukumpleto ang ating talakayan sa hapong ito kung wala ang aking ever reliable partner, ang nag-iisang Tutor Vandong. Tutor Vandong, kamusta ka naman? Tutor Kevin, I'm doing great. Siyempre, lagi naman tayong maayos kapag Lunes. Talaga na mga excited tayo lagi kapag Monday. At siyempre, si Mima ko ay excited din pag Monday, Tutor Kevin. Actually, meron siya ditong binatog. Yun ang kanyang Ayan, masaya yan, masarap yan. Pengi naman. Kevin, binatog, di ba? Very traditional. Kilala pa kaya ng mga learners natin ng binatog? Kaya kumakain pa kaya sila ng binatog? Binatog, Tutor Kev. Napakasarap kaya niyan. Kasi alam mo ba, Tutor Vandong, ang binatog ay gawa yan sa white corn, ano? At ang white corn ay complex carbohydrate. Pag sinabing complex carbohydrate, hindi ito katulad ng sweet corn at ng kanin na nagiging asukal sa katawan. Yan, di ba? So, pang diet yan. Maganda yan. Masarap yan. Magandang pamalit ito sa rice, Tutor Kev. Correct! Dahil hindi siya nagiging asukal, ano? Yes. Ayan. Hi sa ating mga learners po, sa ating mga pinagpipitaga ng mga teachers at saka syempre sa ating DepEd EdTech Unit. Welcome po tayong lahat sa isa na namang episode ng Quarter 9 ng Science 9 Quarter 1 week. Anong week na ba tayo ngayon? 7 na, matatapos na tayo, no? Oo, at okay. Tutor Kevin, ang Ramon National High School lagi nakatutok sa atin, napansin ko lang. Aba, talaga naman. Yes. Ayan, kamusta sa inyo, Ma'am Renea Concepcion from Ugad High School, Ma'am Marcelina Tuazan Omania, Sir Roy De Jesus, ayan, Ma'am Cherise, Dominic Calantes, Ma'am Chrislyn, Jane Dumasik, at sa lahat, kamusta kayo ngayon? Pag-uusapan natin ay ecosystem, life, energy. Ayan. Sige, Tutor Vandong, Quarter 1, Week 7 tayo. Ano ba yung ating milk ngayon? Alright, ang ating most essential learning competency for this week ay differentiate basic features and importance of photosynthesis and respiration with the code S9LT-1G-J-31. Tutor Kevin. Ayan, pag-uusapan pala natin ay photosynthesis, ano? Yes. Okay, ito naman yung mga objectives natin ngayong hapong ito. First is, we will relate physical plant characteristics, which are the chloroplast, pigments, stomata, etc. to their functions. Ano? Yan ang una. Pangalawa, Tutor Vandong? And differentiate light-dependent and light-independent reaction in terms of the raw materials, processes, and end product. And of course, pag-uusapan din natin is ito. We will be able to explain the factors that affect the rate of photosynthesis. Ano? Pero before we go through the processes of photosynthesis, Tutor Vandong, no? Let's have a review of our past lesson muna. Ano? Yes. Sige, are you ready? Ito ay 1 minute lang na review. Pero okay. Punong-puno ito, Tutor Kev. Nandyan lahat. Correct. Past last week. Ayan.
Ayan, Tutor Kevin, ayan ay 1 minute review. Kalain mo, lahat talaga ng discuss natin about extinction ay na-discuss doon sa 1 minute video natin, Tutor Kevin. So I think Correct. we're At ready. alam mo, Tutor Vandong, napaka-timely talaga nung ating lesson last week kasi talagang, di ba nararanasan na natin ngayon yung mga epekto ng climate change? Yes, Tutor Kevin. At remember, Nakakalungkot yan lang isa sa talaga. mga reason kung bakit tayo nagkakaroon ng extinction. At iba pang classification. Okay, katulad ng Correct. endangered, yan, mga threatened species, at yun nga ang extinction. So, ayan, Tutor Kevin, na-review natin sila ng maayos. So, I think we're Alright. ready to Upload introduce. natin yung video na yan sa ating Facebook para mapanood muli nila. Okay, pre-assessment muna tayo. Number 1, get ready with your pen and paper and you have to show your answer sa ating chat box. Okay, number 1, Tutor Vandong, can you please do the honor? All right, number 1. Which structure makes plants capable of producing their own food? All right, is it A, chloroplast? Is it B, mitochondria? Is it C, stomata? Is it D, thylakoid? Okay, Ayan. show mo. Yes, hi kay Ma'am Len Casilag, nanonood from Castora Vial National High School, SDO Calamba City. Hello po ma'am, at sa ating mga teachers na nanonood all over the Philippines. What could be the answer here? The answer is... Right, and the correct answer to this, sabi ni, ay naman si Graham Moore, it's A, chloroplast, at tama si Graham Moore. Graham Moore, ayan, meron na uli tayong nanonood na muli siya, no? Active talaga itong batang to. Yes. Okay, number 2. Which structure allows carbon dioxide to enter a plant system? Is it A, chloroplast, B, stomata, C, mitochondrion, or D, thylakoid? Ayan, alin kaya dyan? Sige, answer mo, show mo. Yan, sumasagot si Charlize Misha ng Lanawan ng Malabon National High School. Alright, Yan, thank you. sumasagot. Okay, the answer here is, sabi ni Ma'am Roy De Jesus, is letter C. Ayan, tingnan natin. The answer is letter B. Ayan, stomata or stomata of the plant. Ayan. Mamaya alamin natin kung ano ba yan. Sige, Ma'am Tutor Vandong, go! Let's proceed with number 3. Number 3, which pigment is responsible for the green color of plants? Is it A, carotene? Is it B, mesophyll? Is it C, chlorophyll? Or is it D, xanthophyll? Alright, answer mo, show mo. Let me see. Ayan, meron tayong viewer from Alibadabad National High School. Ayan, di ba? Mageline Jos Galut. Alright, sabi ni Renz Palaya, letter C daw. Tutor Kevin, what's the correct answer to this? Yes, tama. C. It's a letter C, chlorophyll. Alright. Okay. Congratulations. Okay, proceed tayo sa question number 4. Which is the primary product of light-independent reactions? Is it A, ATP, B, oxygen, C, water, or is it D, glucose? Alin dyan ang primary product ng light-independent reaction? Answer mo, show mo! Alright. Sabi ni Darlene Maquilon, letter C daw. Ayan, sabi ni Roy De Jesus, letter A. Alright, sabi ni Charles Clifford Villasis, C. C, alright. Iba-iba sila ng sagot. Ayan. Okay. The answer is D. Glucose, asukal pa lang, primary product of light-independent reactions. Okay, Tutor Vandong, number 5. Let's proceed with number 5, which best describes light-independent reactions. Is it A, they create energy-rich ATP and NADPH? Is it B, they are the first phase of photosynthesis? Is it C, they use carbon dioxide to make proteins? Or D, they utilize the energy stored in ATP and NADPH? Alright, answer mo, show mo. According to Sofia Nicole de la Cruz ng grade 9 Pythagoras. Ayan, from Malabon National High School dito. Sabi ni Darlene, letter A. Sabi ni Graisa, A daw. Tutor Kevin. Sige, tingnan natin. Ang tamang sagot ay light-independent reactions ay... Ayan, the correct answer to this is letter D. They utilize the energy stored in ATP and NADPH. Tama si Marcelina Tuazon Umanya, si Annie Sablay, si Roy De Jesus, Darlene Maquilon,
at si Marcelina Tuazon Omania. Hello po sa inyo mga ma'ams. Okay, Yes. sige. Sa pagpapatuloy natin, aalamin talaga natin kung ano ba yung mga nangyayari sa photosynthesis. Bakit ba ito mahalaga? Of course, nagbe-benefit ang mga plants sa photosynthesis, di ba, Tutor Vandong? Yes, Tutor Pero Kevin. syempre, tayo din talaga nagbe-benefit kasi, di ba, consumers tayo ng mga plants, di ba? So, photosynthesis, elementary pa to, di ba? The process of food production by plants or autotrophs. Pero I want you to look at the word. Ito, sinulat talaga ni Tutor Bandong yung napaka-importanting words dito eh. Process. Di ba? Yeah. Process. Kasi ang photosynthesis, hindi lang siya photosynthesis as it is. May proseso yan. Kumbaga para itong pabrika, tama ba, Tutor Bandong? Yes, Tutor Kevin, ipapakita natin sa kanila yung proseso na nagaganap diyan sa photosynthesis. Kasi nga, proseso yan eh. Marami ang mga pinagdadaanan. At yan, another word na sinulat ni Tutor Vandong ay autotrophs. Ano ba tong autotrophs na to, Tutor? Autotrophs, ito yung organisms that can manufacture their own food. At meron tayong mga examples nito, Tutor Kevin. Sige, ayan ang mga autotrophs. Autotrophs, ayan, we have these terrestrial plants. Okay, meron tayong phytoplanktons na alam mo naman nasa mga marine sila yung source ng food web. Okay, and then we have this algae na basic naman talaga. Correct. Let's just baka may nalilito sa pronunciation, hindi to algae, it's algae. Actually, Yes, it's algae. Tama si Tutor Vandong, ano? Ayan, so ito yung mga autotrophs natin na may kakayahang mag-produce ng kanilang sariling pagkain. Okay? Sige. Another one, ito na. Where does photosynthesis take place in a plant? Okay. Ang photosynthesis, ang halaman, imagine ninyo, isa itong napakalaking kumpanya. Diba? Isa tong company na syempre kinakailangan ng company na mag-survive. No, para mag-survive siya, kinakailangan niyang merong pabrika ng produksyon para maibenta niya yung kanyang diba? Produkto. Para magkaroon ng produkto. So, saan ba? Of course, these are the basic parts of the plant. May leaf, may fruit, may root, may stem, may flower. Pero isa dyan ang pinangyayarihan ng photosynthesis. Yes. Oo, Okay? nagaganap ang process. Correct. Siyempre, alin dyan, learners, teachers? Tanungin natin ng mga learners natin, Tutor Kevin, mukhang alam nila yan, sigurado. Ayan, sige nga po, saan po? Saan po kaya mga minamahal naming mga learners, mga teachers at parents? Ang photosynthesis ay nagaganap sa, syempre, sa leaf. Leaf. Okay. Parang kitchen pala din siya ng bahay, ano? Yes. Lutuan. Diba? Diyan nangyayari yung pagluluto ng byproduct ng photosynthesis, which is glucose. Ayan. Sa dahon po, kasi pag titingnan natin sa dahon, meron yung mga maliliit na butas, ano? Ang tawag natin sa stomata. From the word photo. Photo means, di ba, ilaw? Ilaw from the sun, di ba? Na synthesize. Pag sinabing synthesize, ginagawa. So, photo and synthesis. Malinaw tayo dyan, ano? Ayan ang sinasabi ko, Tutor Vandong, ano ba yan? Nabanggit mo yung stomata, Tutor Kevin, no? Ito yung opening or pores in the plant tissue that allows movement of gases. Ibig sabihin, Tutor Kevin, dito pumapasok ang carbon dioxide as raw material, okay? At dito rin lumalabas sa stomata yung oxygen naman as waste product, Tutor Kevin, diyan sa stomata na yan. Ayan. Okay? At napakalaki pala ng role niyan, ano? Role niyan, Tutor Kevin, talaga naman. At syempre, meron tayong tinatawag na photosynthetic cells, Tutor Kevin, na stack up together in the mesophyll layer. Diyan din yan, no? Kung saan nandito yung green plastid. Ito na nga, yung i-discuss natin susunod, Tutor Kevin, yung chloroplast na yan. Okay? Alright. Which contains the green coloring pigment called chlorophyll. Ayan, Tutor Kevin. Okay. So, ayan na si chloroplast. Natin, Tutor Kevin. Ayan. Sino ba si chloroplast, no? Ayan. It contains the green pigment called chlorophyll. Kaya, yung mga halaman natin mostly are color green, ano? Kasi they have chlorophyll, ano? This is actually an organelle, no? Where photosynthesis takes place. Dito nangyayari yung photosynthesis. Meron dyan mga stacks of yung mga bilog-bilog. Ano kaya yung mga yan, di ba? Tutor Kevin, may dalawang membranes dyan eh. Okay? Letter T yata yung simula nung isa, no? Oo, meron tayong tinatawag na stroma, Tutor Kevin, which is the colorless
Mm-mm. Okay? So, yung colorless fluid yun surrounding the, ayan, yung ating granum. So, meron din tayong granum. Granum. Which is yung Mm-mm. series of flattened, and makikita natin yung series of flattened interconnected sacs. Tutor Kevin, yan yung tinatawag na granum. Okay? Yung Mm-mm. naka-filed na yan. No? Pero Yung kapag yung, stacks. Oo. yung flattened shape naman, yung pinaka-flattened shape, yan yung tinatawag na thylakoid. Okay? So, Thylakoid. pag patong-patong na, that's granum. Right? Mm-mm. Okay? Ayan. Sige. Next natin, ito photosynthesis. Meron Ayan. kasi tayong mga proseso sa photosynthesis. Ano? We have two. The light-dependent reaction and the light-independent reaction. Pag sinabing light-dependent reaction, this is actually the photochemical stage. Pag naman light-independent, ito naman ang kasunod niya is, it is also called as the Calvin cycle. Ano? Isa dyan ay it does need yung light coming from the sun or the radiant energy. Yung isa naman ay hindi. Yes. Alright? Mm-mm. So, So nagaganap light, yung isa, go ahead, yung Tutor light Vandong. dependent, yung light dependent, Tutor Kevin, ayan, no, nagaganap siya sa granum, sa thylakoid, at yung light independent, or yung Calvin cycle, ay kay Melvin Calvin, okay, or dark reaction, other term for that, ay nagaganap naman sa stroma. So, yung dalawang nabanggit natin na yan, Tutor Kevin, na membranes na yan, ay may kanya-kanyang kumbaga, papel or role or Correct. function sa photosynthesis. At di-discuss natin yan. Alright, Tutor Tama Kevin. yan. Sige. Next to this is, so tandaan natin na light-dependent and light-independent or the Calvin cycle or the dark reaction. Okay, photosynthesis. Meron tayo ditong formula, equation. So Ayan. we have 6 carbon dioxide, no, plus 6 water, molecules of water will yield, ano ba tong C6H12O6? Ito na yung glucose plus oxygen. Ulitin natin, this is the basic equation for our photosynthesis. Basically, nangyayari si photosynthesis kapag meron tayong carbon dioxide mixed with water, it will yield glucose and oxygen as its byproduct na na-enjoy natin, di ba, Tutor Vandong? Yes, Tutor Kevin. So, ayan yung ating chemical equation for photosynthesis. Right? Correct. Molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of water with the action of heat, Tutor Kevin. Yes, light, with heat. With the action of light, with the action of light will yield glucose or C6H12O6 and 6 molecules of oxygen gas. Alright. Correct. So, photosynthesis happens again from the keyword photo. Okay? Synthesis means to make. So, it is a requirement for photosynthesis to have the heat coming from the sun. Okay? Or the radiant energy. Ano ba tong light-dependent reaction na to? Alright. So, ayan, Tutor Kevin. So, mapapansin natin doon sa illustration, no, may light energy at saka nandiyan nga yung mga chlorophyll pigment. So, ito yung stage where chlorophyll absorbs energy from the sun. Okay? At itong energy from the sun na to, o tinatawag nating photons, Tutor Kevin, is converted into chemical energy dahil itong light energy na ito, okay, ito yung magse-separate ng molecules ng water into hydrogen and oxygen atoms, Tutor Kevin, Okay, yung ating photons. Okay? So, kaya ganun siya kahalaga. At meron tayong dalawang stages nito. Ito yung tinatawag nating photosystem 1 and photosystem 2. Okay? So, that's under light-dependent reaction. Tandaan, meron tayong dalawang stages. Okay? So, photosystem 1 and photosystem 2. Ayan, himayin natin ito, Tutor Kevin. Okay, sige. Himayin natin isa-isa, no? Okay, dito pa rin tayo ngayon sa light-dependent reaction. Light-dependent reaction, meaning to say, there is a reaction in the presence of light, no? Stages. Stage 1. Step 1. Chlorophyll in photosystem 2 absorbs light energy. Absorbs, which will excite the electrons. Ma-activate si electron transport chain or si ETC na tinatawag natin, which is a chain of events set in motion by the electrons. Once that the radiant energy was absorbed, no,
gagana ngayon si ETC or si electron transport chain. Ano mangyayari? Electrons transferred to photosystem 1 will provide energy to make ATP. Kumbaga para kang nagluto dito eh. Kinakailangan mo talaga ng heat para Yes. makaproduce ka ng byproduct mo. Mm-mm. Sa madaling salita, dito sa step 1 na to, kinukuha yung light energy para makabuo ka ng ATP via the electron transport chain. Okay? Oo. Malinaw ba tayo doon? Kapag na-energize kasi, Tutor Kevin, ng electrons sa photosystem 2, kung mapapansin Magalaw din na to. Tutor Kevin, it will start to move going to Correct. photosystem 1. Kaya nga yung ating, doon na nagaganap yung electron transport chain, no, na tinatawag natin, wherein natatransfer naman, okay, ito dun sa photosystem 1 na nagpo-provide nga, katulad ng sinabi mo, ng energy para makagawa ng adenosine triphosphate. Triphosphate. Okay, yung ATP na tinatawag. May trabaho tong si ATP ha. Sige, step 2. Yan. So, ayan na. Sa step 2 naman, Tutor Kevin, nakita mo, no, breaking down of water molecules. Okay, so napansin, no, doon sa proseso, nag-breakdown na, okay, yung ating water molecules into hydrogen. So, nag-separate, no, into hydrogen and oxygen. At mapapansin din natin, ayan na, so lalabas na dyan yung ating oxygen as waste product. Tutor Kevin, na atin namang kailangan, hindi ba? Na kailangan naman ng mga animals at tao. Correct. Tutor Kevin, we need oxygen. So doon nagaganap yung releasing ng oxygen as waste product dahil na-breakdown nga yung water molecules into hydrogen and oxygen. And oxygen. Okay. Tama yan, Tutor Vandong. So, we are done with step 2, no? Where, the breaking down of water. Na-breakdown si water. So, next naman natin, step 3 na tayo. Chlorophyll in photosystem 1 absorbs light energy. Ano namang gagawin dito? Sabi nga natin kanina, di ba? It will excite the electrons. Step 4. Electrons. So, electrons has a role, ha? Electrons will bond NADP plus and hydrogen ion. To what? To create NADPH. Inuulit natin ha. 'Di ba kanina gagamitin na natin ngayon si electrons, no? It will bond with NADP plus with hydrogen to make NADPH. Okay? So malinaw tayo doon? Yes, Tutor Kevin. So kung mapapansin nila, Tutor Kevin, mas mahaba kasi ang electron transport chain na naganap dito sa photosystem 1 na nag-absorb nga ng light energy. Kaya itong NADPH or nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, Tutor Kevin, okay, ay nakipag-bond doon nga sa hydrogen para makakreate ng NADPH. Ngayon, carrier na ngayon ito ng hydrogen. Okay, so itong ating NADP, siya ngayon ang taga-transfer, taga-move from one place to another nitong hydrogen, Tutor Kevin. Correct. Tama. Okay, ayan, yung sinasabi natin kanina, NADP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reacts with 2 hydrogen atom from water. Ano naman yung NADPH? Ginagawa niya? Ayan, yung NADPH, Tutor Kevin, ay reducing agent for converting carbon dioxide into glucose. Kaya napakahalaga ng role sa photosynthesis, Tutor Kevin. Tama. Kaya aside sa carrier siya ng hydrogen punta from one place to another, at siya din ay isang reducing agent. Okay, siya yung nagko-convert ng carbon dioxide into glucose. Ayan. So malinaw yun ha, sa NADPH ha. Malinaw tayo doon na it converts carbon dioxide into its byproduct, which is the glucose. Okay, ano naman tong step 5 na to? Ito, di ba? Meron tayong hydrogen ion. Ano naman nangyayari dito, Tutor Vandong? Hydrogen atom? Yan, yung hydrogen atom natin, Tutor Kevin, na na-diffuse kanina. Remember, meron tayong carrier, di ba, ng hydrogen. So, na-diffuse siya. So, itong pagkaka-diffuse na ito, it will give way, okay, para makatulong dito sa adenosine diphosphate natin para magkaroon ng additional phosphate at maging adenosine triphosphate. Triphosphate, tama. Ano yan, Tutor Kevin? Siya ngayon yung kanyang function, Tutor Kevin. Correct. Right? So, yung na-diffuse na hydrogen kanina, ulitin natin, yung na-diffuse na hydrogen,
okay, ayan nga, no, will help ADP or adenosine diphosphate to have or to attach additional, para magkaroon ng attachment na additional phosphate, okay, para magkaroon tayo ng adenosine triphosphate or Triphosphate. So ATP. agad na ayan pala yung role ni hydrogen, ano? Yes, Tutor Kevin. Mhm. Alright. Okay. Light independent naman, kanina light dependent. So ito, dark reaction na to, or the Calvin cycle. You can analyze the difference, ano, kanina light dependent, ngayon naman dark reaction or light independent. This is actually a cyclical series of reactions that use enzymes to form sugar molecules. So it uses enzyme from carbon dioxide and the products of light dependent reaction. So analyze this. This is a cycle. Tingnan nyo naman, no? Meron mga arrow, forms a circle. Because it's a cycle, ano? May mga nangyayari dyan. It uses enzyme to form sugar molecules. Gagamit siya ngayon ng enzyme. Step 1, tutor. Okay, so step 1, production of six carbon molecules through the combination of ribulose biphosphate. Tutor Kevin. Okay, so ayan yung magaganap muna sa una. Remember, yung mga products kanina ng light dependent, okay, so magagamit natin siya dito sa light independent. Actually, ayan, so kaya yung production of 6 carbon molecules, ayan, through the combination of ribulose biphosphate. So kung mapapansin kanina, Tutor Kevin, di ba, yung light dependent ay nagaganap sa granum. Okay, so this time, itong ating light independent is in the stroma. Okay, yung mga naka-diffuse doon, Tutor Kevin, maraming naka-diffuse doon na molecules dun sa stroma. Okay, so diyan siya nangyayari. So yung actually may, yung susunod dyan, yung 5 molecules will combine, okay, doon sa ating carbon dioxide. Okay, magkakaroon ng interaction, Tutor Kevin eh. So because of that. So ito yung sa ating step 2. So kung mapapansin, no, meron ng interaction of ATP and NADPH to 6 carbon molecules na binabanggit natin kanina. Okay? So, tapos niyan, Tutor Kevin, so meron tayong PGA, Tutor Kevin. Dun sa step 2, Tutor Kevin muna tayo. Ayan. Yan. So itong ating PGA na yan, so yung 2 groups, kasi kung mapapansin kanina yung illustration natin, Tutor Kevin, mahahati kasi yung 6 na carbon molecules into 2. So magiging 2 groups of carbon molecules na yan because of the pressure or dun sa energy. Okay, nagaling nga dito kay phosphoglycerate or PGA, which is a conjugate of G3P or glycerate 3-phosphate to generate naman, Tutor Kevin, ribulose biphosphate. Yan, ganun ang kaganapan dyan sa ating light independent reaction, Tutor Kevin. Alright. So, Step 3 tayo. Formation of glucose from the bonding of 3 carbon molecules and regeneration of RUBP. Ano nga yung RUBP, Tutor Vandong? This is ribulose biphosphate. Ayan. So tingnan natin dito, oh. Inside the stroma, these are the glucose molecules natin. Then, so kung mapapansin, di ba, Tutor Kevin, mauulit yung interaction ng ATP eh. Okay? Kaya nandiyan yung 6 carbon molecules to produce more PGA. Okay? So yun yung reason kung bakit, to produce more PGA. Okay? And then, itong 6 carbon molecules na nakikita nila, ito na yung ating tinatawag na glucose or C6H12O6 with the formula C6H12O6, Tutor Kevin. Nagkaroon ng regeneration of ribulose biphosphate because of the presence of 3GP. So, ang nangyari, Tutor Kevin, yung process kasi will start again. Again. Okay, kaya nga, ano yan eh, paikot, mag-i-start cyclic. Right, doon. Ganyan ang kaganapan dyan, Tutor Kasi Kevin. kinakailangan talaga mag-produce ng glucose. So, sumasang-ayon sa atin, ayan, mula sa Diamantina National High School, Tutor Kevin, Cabanatuan East District. Ayan, nanonood sa atin. Ayan, hello po sa inyo. Ayan, mula sa Cabanatuan East District. Hello po sa inyo. Ayan, so ayan ang ating light independent reaction, Tutor Kevin, or the Calvin cycle. Okay. Concept summary na tayo, Tutor Vandong. Ayan, ang bilis natin, ano? We have the light dependent reaction, which happens where? At the granum,
photosystem 1, we have two, photosystem 1 and photosystem 2, which yields oxygen, which has oxygen, NADPH, and ATP. Ito yung kanyang mga Aga. nagagawa. Yan. Then, Sa also, ating, ano naman to, Tutor Bandong? sa ating namang light-independent reaction na nagaganap sa stroma, ang kanya namang product ay glucose. Okay? Ayan. So, sa madaling salita pala, Tutor Bandong, sa dinami-dami nitong mga terms na pinag-aaralan natin ngayon, sa light-dependent reaction and light-independent reaction, they work together. Yes, Tutor Kevin. Ayan. There will be a process of light-independent reaction sa possible na mangyari sa light-independent reaction after ma-produce ni light-dependent reaction yung kinakailangan niyang ma-produce. Tama po ba? Yes, Tutor Kevin, yes. Ganun ang magaganap dyan. Kaya nga hindi kailangan ng, remember, hindi kailangan ng light-independent reaction, Tutor Kevin. Mapansin mo yung series kanina, no? So usually pala, Tutor Bandong, pwede itong mangyari sa gabi. Tama ba? It's a dark. Kaya tinatawag pa dark reaction. So yung proseso po kasi ng mga halaman, yung proseso kasi ng halaman, hindi lang yan sa araw. It also work at night. No? Meron tayong mga una sa day, 'di ba? Kinakailangan niya mag-gather ng light energy, at ipinoproseso niya 'yan. Yes, Tutor Kevin. Ayan. Sa tingin ko, ayan, makikita nila, ayan na nga yung ating summary kanina. At ito nga, Tutor Kevin, inuulit lang natin ang ating chemical equation for photosynthesis. Ayan na, buo natin itong, yun yung nangyari kanina, Tutor Kevin, di ba? So if you will notice, eto na. Dahil dun sa mga diniscuss natin kanina, meron na tayong photosynthesis. Ito na nga yun. At ito yung 6 molecules of carbon dioxide, okay? Plus 6 molecules of water will yield, because of the action of light, okay, will yield glucose or C6H12O6 and oxygen gas. 6 molecules of oxygen. Actually, ito, Tutor Bandong, na pinost mo dito, na nilagay mong picture dito, it will speak na talaga, malinaw, ano? Yes, Tutor Kevin. Oo, malinaw yun nasa illustration na nandito. Yung process, okay? Okay, sige. Quiz na tayo, Tutor Bandong. Kevin, magku-quiz na tayo dahil it's 2:51 at syempre naman, naka-ready na rin syempre ang ating mga estudyante from Quirino National High School. They are very willing to answer all our questions, Tutor Kevin, dahil ang ating direction ay read each question carefully, then write the letter of their answer in the comment section. You will just write your answer there in the comment Gusto ko lang, Tutor Bandong, ito sabi ni Jester Velasquez, carbon dioxide plus water are the raw materials. Correct? Check? And the glucose and oxygen are the byproduct. Nakikinig talaga si Jester Velasquez. Hello, Jester. Okay, sige. Proceed tayo, Tutor Bandong. Tutor Bandong, gusto ko na kumain ng binatog. Ito na nga, Tutor Kevin, lumalamig ng binatog. Kaya naman, number 1. Number 1, which is a product of light-independent reaction? A, glucose, B, oxygen, C, NADPH, or D, ATP? Answer mo, show mo! Which is a product of light-independent reaction. Yan, medyo delay lang ang dating ng mga sagot nila dito, pero I know, ayan, magsasagot sila. Ayan, si Darlene, nakita ko na letter A daw. Sige, tingnan natin. The gesture and the correct answer, Tutor Calvin, is letter A, glucose. Very good. Congratulations. Next, number 2, Tutor. Alright. Ayan, medyo mabagal lang dating. Alright, ito true or false naman Okay, so light-dependent reaction occurs in the stroma. Ayan. Sa stroma ba talaga o hindi? Sa stroma ba talaga? True or false ba ito? Ano ba ang tamang sagot? Ayan, nagsasagot na. Ayan, medyo ating intay-intayin sila ng kaunti. Sige. True or false? The answer is... Siyempre, alam na alam nila yan, Tutor Kevin. Ayan, sige. Ayan, sabi true. Sabi ni Pincos, true daw. Sabi ni Ange de la Peña, false daw. Sabi ni Darlene, false din daw. Tutor Kevin, the correct answer is? Sabi ni Anika, true daw. Ayan. It's in the granum. Kaya ito ay false. Tutor Kevin. Light-dependent nangyayari sa granum. Alright? Next, number 3. Alright, next, number 3. The end products of light-dependent reactions are oxygen,
NADPH, and adenosine triphosphate. Again, true or false? The end product of light-dependent reactions are oxygen, NADPH, and ATP. True or false? Answer mo. Ayan. Show mo. Sabi ni Venus Feliciano Bautista, true daw. Ayan. Ayan, sabi ni Sherry ay true daw. Sabi ni Anika ay false. Sabi ni Roy ay true. Sabi What ni could be Randy, the answer here? Sabi ni Darlene, true daw. Sabi ni Angge, true daw. Ang tamang sagot ay nakinig silang maigi, Tutor Kevin, kaya sila correct. The answer is true. true. Okay, light-dependent reactions. Products niya, oxygen, NADPH, and ATP. Number 4, tutor. Number 4, which best describes light-independent reactions? Is it A, they create energy-rich ATP and NADPH? Is it B, they are the first phase of photosynthesis? Is it C, they use carbon dioxide to make proteins? Letter D, they utilize the energy stored in ATP and NADPH. Answer Ayan, mo, magandang show tanong mo. yan. Alright. Okay, answer mo. Show mo. Sige. Napakagandang tanong nito, Tutor Vandong. Kasi, ito na yung continuation kasi nung di ba, ng light dependent, Yes, oo. At Tutor Kevin, binabati ko ang writer ng module na ito. Oo nga, Tutor. Tutor Kevin from SDO Malabo. Ayan. Pwede natin i-invite siya next time, Pwede rin. Pwede natin actually i-invite yung ating writer para naman, syempre, makilala naman natin siya. Mga writers natin, Tutor Kev, i-introduce natin sila. No? Alright, sabi ni Arian, letter B daw. Sabi ni Marinel, A. Si Griamar, A din, Tutor Kevin. Okay? The answer is? And obviously, the correct answer to this, okay, is, Tutor Kevin, letter D. Sabi ni Roy, letter D daw. Okay, tama si Roy. That's letter D. They utilize the energy stored in ATP and NADPH. Alright. Tandaan ginagamit nila yung light independent, ginagamit lang nila yung pinroduce ni light dependent ha. Okay? So parang continuation lang talaga. Okay, which is true about light dependent reaction? Ayan. So 1, glucose is produced, reduced, NADP is oxidized. 2, ATP and NADPH are produced. And 3, this occurs in the thylakoid of the chloroplast. Letter A, 1 and 2 only. B, 2 and 3 only. C, 1 and 2 only. And D, all of them. Ready? Answer mo. Show mo. Sige. So pag sunod sabi niya, oo nga, Tutor Kevin, marami nagsasagot. Sabi ni Roy, letter D. Okay, sabi niya, Darlene, letter B daw. Okay. So, ayan. Marami nagsasagot. Ang dami nating viewers ngayon, Tutor Kevin, no? Correct. Salamat po sa pagtutok. Yes, iba't ibang division, Tutor Kevin. Thank you po sa inyo. Sabi ni Glyza, letter B. So, Tutor Kevin, what's the final answer? The answer is B, 2 and 3 only. Ano ba to? Again, light-dependent reaction. Ang nangyayari dito, ATP and NADPH are produced. Tama yan. And 3, this occurs in the thylakoid of the chloroplast. Okay? Bakit hindi tama si yung number 1, Tutor Vandong, na glucose is produced, reduced NADP is oxidized? Kasi, in the entire process of photosynthesis, glucose is produced, not just in the light-dependent reaction. Okay? Alright. Tama. Alright. Ito, Tutor Vandong, ito na tayo. Words to ponder. Ano kaya ang mapupulot natin out of the process of photosynthesis dito? Yung may apply natin sa ating buhay. Wow, what's this? Tutor Vandong, can you expound this? Parang tayong papuno dyan. May papuno tayo. Dyan. Dahil, syempre naman, Tutor Kevin, we are talking about photosynthesis. At remember, binanggit natin ang oxygen as waste product. Okay? And, syempre pa, ano ba ang dapat, ano ang kailangan natin gawin? Protektahan natin, di ba? We need to protect our source of oxygen. Di ba? Alagaan natin yung ating natatanging source of oxygen, Tutor Kevin. Sabi nga natin, Tutor Vandong, ang trees para itong lungs. Yes. No? Which is, kinakailangan talaga natin yung kanyang waste material, which is the oxygen. Kapag pinutol natin ang mga puno, baka sooner or later,
pati yung ano, yung naalala ko lang yung sa movie na ano, may isang movie cartoons actually siya. Pati yung hangin inilalagay doon sa alam mo yung sa mineral water, yung sa mga mineral water na inilalagay sa dispenser, yung mga tube, Mm-mm. yung parang galon, Oo, 'di ba? Tutor Kevin. Doon sa cartoons na yon, hangin na ang inilalagay doon sa ano na yon, sa galon tapos Yun may ang dispenser nakakatawa. sila para lang makalanghap ng sariwang hangin. Wag naman sana nating hintayin Mm-mm. na dumating pa tayo sa ganong At punto. bibili na tayo niyan, Tutor Kevin. Wag naman sanang dumating sa punto na kailangan na nating bumili, di ba? Wag naman. So, kailangan talaga nating protektahan ang ating nag-iisang o nagbukod tanging source of oxygen. Tama, ang ating mga punong kahoy. Yeah. Salamat sa mga puno at tayo ay nakaka-absorb ng oxygen na kinakailangan natin for survival. Yes, Tutor So Kevin. ayan, Tutor Vandong, napaka-fruitful ng ating naging usapan ngayong Monday afternoon about photosynthesis at yung kanyang mga processes. Ano? Mhm. Maraming salamat sa ating mga module writer. Ano nga ang pangalan ng ating module writer, Tutor Kevin, Vandong? hindi ko na hindi ko na isulat ang babanggitin ko na lang siya sa susunod natin. Alright, sige. Si Malabon, si Ma'am Loretta Santos, isa siya doon sa mga doon. Apo, Pero thank you meron so po much talagang po. writer eh. Okay? So babanggitin natin siya at magpapasalamat tayo sa kanya next Yes, session next natin ng Tutor meeting ng Kevin. bonggang-bongga. Yes, from SDO Malabon City. Ayan. So again, next natin, ito na, from 3 o'clock to 3:40, ang ating very brilliant tutors, Tutor Rainier from Tutor SDO Richard Caloocan. Ito, si Tutor Ichad na kasamahan ni Tutor Vandong from sa SDO SDO Malabon. Malabon. Kaya Ayan. sa aming mga Tutor Kevin, sa aming EPS, si Dr. Manolo Davantes. Ayan, sa amin ding EPS in Science, si Madam Maria Fel Orelay Amon, thank you po sa inyong support. And for your comments and suggestions, you may email us at edtech@deped.gov.ph, and please scan this QR code para ma-evaluate niyo po kami para mas mapagbuti pa po namin ang aming serbisyo para sa inyo, mga minamahal naming tagapagtangkilik ng Itulay. Again, this has been your tutor, Kevin A. Domingo from SDO Calamba City with my very, very pretty and reliable partner, Tutor Bandong. Thank you so much.